mahilig magsalita, takot gumawa yun. Yung sabihin mo, madalas magsabi na, sasaksakin kita, susuntukin kita, at bihira makagawa yun. Yung nanununtok at talagang nananaksak, hindi na nagsasalita yun, nananaksak na lang. Tama ka ako? Ganun din, kapag sinasabing ang devil, which is our enemy, walks like a roaring lion, tinatakot ka lang noon. Kahit nagsusunan niyo po ba ako? Isa pa. May mga sparring ng martial arts. Ang si Brother Boy, may martial arts ito. Alam ko sa martial arts. May mga sparring ng martial arts na maninimbang sila. Tatansyahin nila yung kilos ng kalaban. Tapos, gaganunin nila. Yung kalaban naman, atras naman. Nasusundan niyo po ba ako? Kung baga, ano lang yun? Pinifake, hindi lang sa martial arts, sa basketball. Lalo na kung ilalim ang laro. Medyo may fake. Ewan ko, Tagalog sa fake na yun? Fake. English yun eh. Fake ba? Fake. Yung ipipeke mo yung kalaban na akala mo, lulundag ka na. Lalansihin. Yung kalaban naman, nakikita yung puso, ang taas ng talon, pero ikaw na sa ibaba ba? Bakit kasi? Na-fake mo. Nalansi. Akala mo, tatalo na, isusunta. Yung pala, pinapalundag ka lang. Pagbagsak mo, sa kalulundag, tama ka. Amen. Ganun din si Satanas. Tatakutin ka lang. Kaya nga, roaring lion siya. Kung talagang i-devour niya, hindi niya tatakutin yun. Susunggaban na lang. Kaso maraming Kristiyano, hindi pa nag-devour ni Satanas. Takot na. Nasusundan ba ako? Paliwanag kayo yung punto ko? Dahil paliwanag lang, hindi ko na ipaliwanag. Okay, reasons not to be afraid. Kung ikinukuman ng Lord, do not be afraid, do not fear, do not faint, do not be trembling. Mayroong dahilan yun. Okay, tingnan natin sa verse 1. For the Lord God is with you. Hallelujah! Pangako ng Diyos sa atin. Okay, mas maganda yung Tagalog translations. Tagalog? O sa English? Hebrews chapter 13 verse 5, pakibasa. Mas maganda kasi pakinggan yung Tagalog kaysa English. Okay. Hebrews chapter 13 verse 5. Come on, please. Hebrews chapter 13 verse 5. Huwag kayong magmukhang salapi. Masayahan na kayo sa anumang nasa inyo. Kapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Oh, hallelujah. Parang sa Tagalog pakinggan, masakap. Solid, nakakahiya. Ito nga yung sinasabi ni Brother Jose na maraming tao puro ang iniisip nila o ang kanilang iniintindi is kumita ng pera. Ano sabi sa Tagalog ng Hebrews chapter 13 verse 5? Huwag kayong magmukhang salapi. Hallelujah. Sampal yun. Huwag kang magmukhang kwarta. Lalo na huwag kang magmukhang Ninoy Aquino. Sabi niya, bakit ba tayo hindi magmukhang salapi? Because He will never leave us nor forsake us. Amen. Na sinasabi nila sa expression na mabuti pa daw yung pera, may tao, pero yung tao walang pera. Pero I'm telling you, kung ikaw mayroong Diyos, kahit walang pera, malaki ang nagagawa ng Diyos. Amen. Baka sabihin nyo, pastor, masabi mo lang yan dahil wala kang problema sa pera. Sinasabi sa inyo wala. Meron. Alam ko lang ang nagagawa ng Diyos sa perang hinahanap problemang hinahanap ko. Amen. Minsan nga, alam niyo po ba, kung utang pag-uusapan, mayaman pa yung mga mahihirap sa atin. Bakit kasi? Pag mahirap ng utang, malaki na sa kanila yung 500. Pero tayong kumikita na dito sa London, naku, utang ng 500, sisiw yan. Baka 500 daw sa atin. Tama ako, mali.
kong sabihin, mas malaki utang ko. Ano? Ganun na nga siguro. Okay, for the Lord God is with you. Okay? Romans 8:31. What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? Okay, andyan yung problema mo. Let's say karamdaman. If God is with you, anong magagawa ng karamdaman laban sa'yo, against sa'yo? Ang problema mo ay utang. Anong magagawa noon? For the Lord our God is our fully dependable provider. He is the God who is more than enough. Bago niya kinreate ang tao, andyan na yung pangangailangan ng tao. Amen. We just have to learn to trust on Him. Amen. Okay, isa pa. First or 2 Timothy chapter 1 verse 7, for God has not given us a spirit of fear, but of power and love and of a sound mind. So kung ikaw ay laging nangangatog, laging natatakot, laging kinakabahan, you have the spirit of fear. At I'm telling you, God has not given you that spirit of fear because He has given us the spirit of power, not fear. Amen. Hallelujah. Mukhang nakalimutan yung pumalakpak doon. Ito pa. 1 Corinthians chapter 14 verse 33, for God is not the author of confusion, but of peace, as in all the churches of the saints. Sorry, Tay. Gusto ko lang, I'm not sure kung seryoso or just a point of opinion or parang nagpapalipas oras ka lang sa Facebook na sabi mo, I'm confused. Sabi ni Sister Rose, isang guling mo sa Lord. But I'm telling all of you, and the Word of God is clear about that. 1 Corinthians 14:13, God is not the author of confusion. So kung ikaw ay na-confused, ikaw ay nalilito, ang spirit of confusion is working on you. And God is not the author of confusion. Amen ba? Sabi ko nga, maaaring palipas oras lang yun, or maaaring totoo, di ko alam. Nobody knows. But when it comes to confusion, God is not the author of confusion. Okay, isa pa. He is the Lord who brought them up from the land of Egypt. So, sabi niya sa mga Israelita, huwag kayo matakot kasi kasama niyo ako at ako ang nagpalabas, nagpalayag sa inyo sa Ehipto. Paano yan mai-relate sa ating spiritual na pamumuhay? Sino dito hindi pinagpalak ng Lord? Ay, salamat naman lahat pinagpapalak. Kung masabi mo na, ano ba ito? Parang nasa Pilipinas ako, puro pagsubok, puro problema, parang ang hirap mabuhay. Andito na ako sa London, problema pa rin. Natural! May problema tayo kasi may isip tayo eh. Kung wala ka ng isip, wala ka ng problema. Ang gusto kong sabihin dito is, kung paano kumilos si Lord sa buhay mo kahapon, kumilos si Lord sa buhay natin ngayon, siya pa rin ang kikilos sa buhay natin sa kinabukasan. Amen ba? Kumbaga, ang gusto niyang sabihin sa mga Israelita, come on guys, believe on me. Pinalaya ko kayo, ang dami kong himala na ginawa sa Egypt, patuloy akong maghihimala sa buhay niyo. Ang mga tao, pag hindi lang ma-answered prayer ng matagal-tagal, parang bagang hindi na sila sasamahan ng Lord. Parang bagang patay na ang Diyos. Maaaring ikaw mamatay, pero yung Diyos natin hindi. Amen ba? Okay, ito pa sa okay, nasabi ko na yan. He is the same yesterday, today, and forever. Sabi ko na yan. We just need to believe on Him. Mayroon pa akong hindi nasulat sa 1 Samuel chapter 17. Nung si David ay tinanong ni Saul na, kaya mo ba talagang harapin si Goliath? Sabi ni David, my Lord, your servant is shepherding the flock or the sheep of my father. Kapag ang tupa